Kada kamakailan po ay naging viral ang post ng content creator na si Jana Berenguer tungkol sa hindi magandang karanasan niya sa online banking kung saan nawala po ang pera sa kanyang account nang wala siyang in-authorize na transaction. Bagamat insured naman ang bank deposit ni Jana ay marami pa rin ang nabahala kung ano ang gagawin kung yun ay mangyari rin sa kanila. Gaano po tayo ka-sure na ang guaranteed insurance ng ating bank deposits ay sapat para mabawi natin ang ating hard-earned money na dineposito sa bangko kapag nagka-problema? Usapang bank deposit insurance guarantee po ang ating topic ngayong umaga, mga kada, at sagot namin KU pagdating sa pagsagot ng inyong mga katanungan. Kasama po ang Vice President, no less, ng Corporate Affairs Group ng Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC. Good morning, Sir June. Good morning, Pia. Magandang umaga sa mga kada natin ngayon. Thank you for being here, Sir June. You're welcome. Medyo nakakabahala na po to yung parang sunod-sunod po ang mga nababalitaan naming mga, syempre, mga celebrities na nababalitaan namin kasi sila yung merong exposure, merong clout, di ba? At sila yung maingay. Sila yung mareklamo. Of course naman, Sir June, kasi hard-earned money nila to. And in the case of Jana, she really needed the money para sa pag-aalaga at pagpapagamot ng kanyang anak. Ano po ba ang pwede naming gawin in the event na magkaroon po kami ng ganun ding kaso na of course nobody relies on ano tawag dito, yung passbooks, physical passbooks konti anymore? Na lang. Pero meron pa yun, ha? May gumagamit pa rin, pero konti na lang. Oo, we're all online now. Meron tayong mga bank apps that we depend on. Pero paano kung dun mismo nakikita mo, nababawasan na yung pera, and then the bank is not very cooperative? May problema nga tayo dyan. I think it's a good practice to check your bank account every now and then. Okay. Kasi pera natin to, dapat i-maintain, i-monitor natin, alagaan natin ito. Kasi kami, yung monthly statements, piniprint namin yan just to check and compare later. Pero I think it's a good step to really monitor the balance that you have in the bank. Ngayon, pag nakita mong merong, oops, parang hindi yata ito pangkaraniwan, parang bigla na lang nabawasan ito, then the first step is you talk to the bank. So, when you go to the bank, especially on the branch where you have the account, then explain your case. I understand, marami din kaming narinig na ganyan. Some banks are not maybe cooperative, but in that case, elevate your concern to the regulator of the banks. Now, you have two choices. Sino po yung regulator? Ito po. Number one po is the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bangko Sentral has a desk or kahit nga yung sa online pwede. You can inquire, you can check, you can sa website ng Bangko Sentral, meron doong si Bob, BSP online body. So you can throw your question or query or comment or experience. Correct. Na this bank has ganito-ganito, nagsabi ako pero di sila pinapansin. So the regulator can go to the bank and really require them to act on your request. Okay. The other choice would be the PDIC. PDIC naman, meron din po kaming mga windows na pwede kong bagitin mamaya on where you can file your complaints or your concerns about the bank. Kasi deposit yun natin eh. Correct. So dapat alagaan natin. Then we can, either we can talk to the bank or forward kung sino mang authority ang kailangan to act on it. Now, what are the possible things that can be done? It's really require the bank to get either pay back or ano ba, act on your request immediately. Pera to eh. Opo. It should be immediate. So those are the things that can immediately be done right now. Pero paano po natin patutunayan na meron talaga tayong ganitong klaseng, ganitong halaga na nakadeposit sa bangko kung ito po ay online na lahat? Tulad sabi ko sa'yo kanina, yung monthly statements that the bank sends? Nagpiprint ako. Hindi naman sa lagi, pero meron lang akong monitor. The monthly. So the next month, I can check. Parang merong ng reference. But would they honor that if you were the one who printed it? Well, at that particular instance, you have the evidence. Now, system na 'yon, di ba? Kadalasan kasi system na nga nila. So it's a I think you have at least something to hold on. And correct. Then we can start with that. How about a screenshot?
Pwede naman po. Alam Diba? ko, pwede rin screenshot. Kasi kung screenshot mo ito, makikita mo talaga yung petsa. Oo. Na itong petsang ito, meron ka pang ganitong halaga. Oo. Tsaka nawala, no? the next, tapos you can then tell your story na parang a couple of days later, bigla na lang ito na yung mga transactions. And there's a way to check naman whether the online transaction, the digital transaction, was really legit done by you. But there are ways right now to check. I think Bangko Sentral and even may ways to check that. So, basta meron lang tayong pangsisimulan ng ating complaint, then we can. Meron po bang, kasi repeated na po yung natatanggap nating mga reports about a particular bank, meron po bang corresponding penalty dun sa bangko kapag nangyayari ito ng madalas sa kanila? Ay, Pia, ito ay sumasakop na sa kapangyarihan ng Bangko Sentral, no? Pero what I know, ang Bangko Sentral ay nagbigay ng kanyang mga regulations kung anong dapat gawin ng mga bangko, particularly in this kind of transactions. Meron na dapat, lahat ng bangko meron silang mga risk management policies, practices, and the way to approach complaints like this, because this now digital technology is here. Hindi siya tomorrow, it's here. Yeah. So I think all of us in the Bangko Sentral, even the PDIC, are now prepared for that. Now, regulations meron at may karampatang action yon, disciplinary action, kung hindi sila sumusunod. And I think this has already reached the Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, puntahan naman po natin yung mga deposito natin sa ating mga accounts, sir. Di ba, PDIC, lagi natin naririnig that all our deposits are insured until a certain amount. Yes. Ano po ba tong amount na ito? And is it dependent on the amount na deposited dun sa bangko? Okay. Ang kasalukuyang coverage ngayon ng PDIC ay 1 million pesos per depositor. Ang ibig sabihin nito, anumang deposit nyo sa bangko, ito ay guaranteed for protection ng PDIC up to 1 million. Kung meron kang deposit sa bangko na 50,000, hanggang 50,000 kasi yun ang balanse mo. Pero kung ang pera mo sa bangko ay 2 million, 1 million pa rin ang kayang garantiyahan ng PDIC. Yung 1 million na to, Pia, pinag-aralan itong mabuti kung bakit 1 million. If you recall, the last time that we had this depositor insurance coverage set was in 2009. So 16 years ago. 500,000 pa noon. It took a while before it was adjusted, and finally the need to double it from 500 to 1 million it became effective ngayon lang March 2025. So 1 million na ngayon. So ang ibig sabihin nito, may tanong nga sa akin ang pera ko ay 50,000 pesos sa bangko. Kung sakaling may mangyari sa bangko ko, I can get 1 million. Hindi po. The 1 million is not an insurance na we depositors paid for. It's actually a government policy, a social policy to protect depositors in banks in the Philippines. Oo. So, ang depositor po ay hindi kailangan magbayad ng premium? Wala pong ganon. Wala rin kayong special request na pwede ba 2 million yung deposit ko? Hindi po. Lahat po 1 tayo. million lang talaga. 1 million po tayong lahat. Paano po yung mga merong halimbawa 50 million sa bangko? Okay. Ang background po kasi ng deposit insurance ay, ito po ay protection sa mga tao na walang kakayanang proteksyonan ang sarili nila sa failures ng financial system. Okay. Kaya po ibig sabihin nito, maliliit po na deposito yung priority. But just to tell you, at 1 million pesos, 98% na po ng deposit account sa Pilipinas ang fully covered. So 2% na lang po kayong may above 1 million na deposito. So in other words, karamihan na po sa atin ay covered na ng 1 million coverage. Yung may 50 million ka, the 1 million is just the social guarantee. Pero if you have 50 million in the bank, you have other ways to protect yourself. Like maybe you know the policies of the bank, you know the direction of the bank, so you know the kind of activities the bank does. So para alam mo kung paano yung position sarili mo dun sa pera na yon. So there's another way for somebody with, for example, more than 1 million to get their entire amount back.
there's another way. Pero hindi ko pa, ano yun. But it's not, doesn't involve PDIC anymore. It still does. Oh. Pag nagsara yung bangko. Okay. So, Pag nag-bank run, gano'n ba yun? po. And we don't want that to happen. Pag nagsara po ang bangko, pinasara po ng Monetary Board ng Bangko Sentral, the guarantee of PDIC for all deposits is only up to 1 million. Opo. Okay. Halimbawa, meron kang 2 million. So, yung 1 million, pwedeng bayaran ng PDIC kaagad. Okay. No problem. But the other 1 million, merong pong way, but it will require liquidation. Medyo technical na to. Kailangan po nating ibenta na yung ari-arian, mga properties ng bangko para mabayaran yon. The uninsured portion of your deposit is no longer a liability of PDIC, obligation of PDIC, but of the closed bank. So meron na pong ibang usapan yun. It will take 5 years. Kumbaga yung binigay ng PDIC na 1 million, ito muna yung para humaba yung PC mo at mahabol mo pa yung iba mo pang na-deposit na nawala. So yung other 1 million na hindi insured, may another way pero medyo dadaan tayo sa proseso dahil hindi na po ito manggagaling sa pondo ng PDIC, kundi po sa pondo ng closed bank na ibibenta pa natin, niliquidate pa natin. And the same goes if, let's say, nasunog yung bangko or na-bankrupt yung bangko. That's another story, by the way. So, ininawin lang po namin, ang deposit guarantee ng PDIC ay kung ipasara ang bangko ng Monetary Board ng Bangko Sentral. Okay. Now, I understand what's happening now. There are some deposits that are suddenly no longer, they were gone. Nanakaw, technical glitch, na-hack, sige yung pinaka timely? Iba naman yung nanakaw halimbawa o nasunog o ganito. Ito po ay hindi covered ng PDIC. It's not covered because the only trigger for the deposit insurance of PDIC to take place is to a closure, a decision of the monetary board. Paano po yung mga hacking? Ito po ngayon yun. Kaya sabi ko kanina, may risk management practices and policies po dapat ang bangko. Lahat po kami, kahit po sa gobyerno, meron po dapat tayong mga paraan kung paano maiiwasan. Kaya po ito po there are regulations for the banks because nangyayari na to Meron po dapat silang steps na ginagawa para maiwasan. At kung makalusot yon, unfortunately, it will be the responsibility of the bank, hindi po ng PDIC. Correct. So, bawat depositor pala, talagang dapat merong due diligence din sa kanilang pagpili ng bangko. Ano ba yung risk management policies ninyo? Correct. Paano kung ma-hack ang aking account? Ano mangyayari dun sa mga dineposito ko dyan? Hindi pala ito sasagutin ng PDIC. Hindi po. Ang sinasabi po ng batas ay pag ipinasara ng Monetary Board. Huwag po kayo magalit sa PDIC. Hindi po kami ang dahilan sa hindi pagbayad sa inyo. Ito po ay responsibilidad ng mga bangko. Ngayon po, kaya pwede natin gawin, i-elevate natin sa proper authority. Kung hindi po kumikilos ang bangko, we're willing to help you, or even Bangko Sentral. There are desks in our offices to help you. Yun. So, Sir June, last na lang po. Halimbawa, meron po tayong kada na in the right circumstances ay nais pong i-claim yung kanilang bank deposit guarantee mula sa inyo. Paano po yung proseso? Simple lang po yun. Pag meron pong bangko na naipasara ang Monetary Board, ang PDIC po ay pumupunta talaga dun sa lugar ng bangko. Kung saan man siya, kung meron siyang 10 branches o 1 branch, we'll go to that branch. And may pa-skill po kami, may sasabihan po namin social media of physical poster, whatever, to inform the depositors that the bank has been closed and we are processing right now your claims. Kung ang deposito po ng ng depositor ay hindi hihigit sa 500,000 pesos, magantay na lang kayo sa bahay, papadala po namin yung pera ninyo sa inyo. Pero po kung ang inyong pera ay higit sa 500,000 pesos, pero below 1 million below 1 million, at meron kayong loan sa bangko, o kaya kayo ay parte ng isang asosasyon, korporasyon, at deposito nyo, so it's not an individual, we will require you to file a claim.
Kailangan po yun kasi para malaman namin kung kayo ba ang karapat-dapat na mag-claim ng insured deposit na yun. So there are forms in our website. We will announce that in our meetings with the depositors. At kailangan lang po namin yung claim form, an evidence of your deposit. Sabi ko po sa inyo kanina, magkano ba yung balance na alam ninyo? Yes. Doon meron din kaming record. Correct. Pwedeng i-match na lang natin yon. At saka po, identity, to prove your identity, ID na may government issued na may pirma ninyo or pictures. So those are the 3 basic requirements. We can process your deposits instantly. Kung check it, we can issue a check or to whatever preferred mode of payment. Allow us lang to, lalo na kung may problema, yun po nagkakaproblema pag hindi nagtutugma o kaya may problema kami, patay na pala yung depositor, ikaw ang nagkiklaim. There are additional requirements which you will, but they are all very possible to be serviced. Maraming salamat, Sir June. Anything else you want Arcadas to know about? Yung mga nais nyo po sanang i-announce earlier? Well, gusto ko lang po na ipaalala na sa dami po nangyayari sa mga bangko sa ngayon. Yes po. Pwede ko pa rin pong masabi na ligtas pa rin pong mag-deposito sa bangko. Kung meron pong ganitong pangyayari na may nawala, meron po tayong paraan kung paano ito makukuha. At ano bang alternative natin? Itabi natin yung pera natin sa bahay, kung saan-saan, na lalong mawawala. Opo. So mabuti pa rin pong tangkadikin natin ng mga bangko dahil po sa ang bank deposit ninyo, protektado po ng PDIC. Opo. At yun, napakaganda po nung iniwan nyo rin pong advice sa amin na maging curious kayo. Pinaghirapan nyo yung perang yan. Maging curious kayo. Monitor. Tanungin ninyo ang inyong mga bangko, ano ba ang mga risk management policies ninyo in the event na mahak ang inyong account, biglang masimot from 50 million to zero ang inyong mga bank accounts. Of course, we have to be vigilant. We have to be vigilant. We have to be curious. We have to ask them. I like that, curious. Tough questions. Maraming salamat, Sir Thank June. you, Pia. Napaka-informative Magandang po umaga nitong po. ating discussion. And dahil nga po bumiyahe pa kayo from Makati, meron po kami munting regalo sa inyo mula sa Lux White. Baka nais niyo pong magpa-beauty. Thank you very much, Sir June. Thank you very much. Bigay po ng ating you. sponsor. Thank you very much, Sir June. Thank you very much po. Mga kana, sana po ay nakatulong sa inyo mga impormasyong nalaman natin tungkol sa bank deposit insurance guarantee. Para at least alam natin ang ating gagawin kung sakaling magkaproblema po sa mga bangkong pinagdepositahan po natin ang perang ating pinaghirapan. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.